Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga pwedeng gawin dito sa Hong Kong and bawal? Kasi yung kapatid ko, yan yung tinatanong niya or hinahanap niya na video sa YouTube. Yan daw yung mga pinapanood niya kasi pauwi na siya ng Pinas, so mag-a-apply siya dito sa Hong Kong and inaalam niya kung ano yung pwede at hindi pwede para may idea siya. Ayan. So, ang pwede dito, parang malaya dito, free ka. Ayan. So, kapag day off mo, magagawa mo lahat ng gusto mo pero may limitasyon lang. Hindi katulad sa Pinas na pwede mong gawin yung mga lahat-lahat. Dito sa Hong Kong, kapag nakipag-away ka, tapos nag-cause ka ng istorbo sa ibang tao, loud, ganyan, nagwala kayo dyan, and may mga ibang tao na mag-report sa pulis. Ang pulis dito sa Hong Kong is napaka-high saludo, ganun. So, napakataas ng tingin ng mga tao dito sa pulis sa Hong Kong. Hindi sila nangungurakot, hindi sila gumagawa ng kung ano-ano, hindi sila nangungutong, hindi nila sinisira yung uniform nila. Kapag nakakita ka ng pulis dito, respetado sila. Talaga, wala kang nakikitang pulis dito na binabastos. Hindi katulad sa Pinas na nilalabanan or ano. Wala. Dito ang pulis is grabe yung taas ng respeto ng mga tao kasi yung mga pulis dito hindi gumagawa ng kalokohan. So, always nyo lang dalhin yung passport nyo kapag bago kayo dito sa Hong Kong. Passport, visa, ayan, and contract. Kasi anytime nagche-check yung mga pulis kung saan-saan. Basta makita kanilang pag nakita mo sila, dapat kalma ka lang. Wala ako parating dalang mga ganyan-ganyan. Wala akong dalang documents kahit saan ako mapunta. Picture lang, pero ngayon wala pa akong picture sa cellphone. Kailangan ko picturean uli yung mga documents ko. Kasi nga, anytime magche-check sila, random yan. Kapag naramdaman nila na may tinatago ka or natataranta ka, magche-check sila anytime. Kaya tinatry ko, kalma lang ako kapag may nakakasalubong akong pulis. So, kalma lang, hindi ka pwedeng mataranta or bumilis yung lakad mo or yumuko ka. Wala lang, chill ka lang. Kahit wala akong documents, hindi nila ako nasisita. Pero marami akong nakikitang ibang mga na sinisita. Karamihan is halo-halo guys, basta matsipuhan ka nila. Pag alam nilang parang may mali sa'yo, susundan ka nila or ganun. Nakakita na ako ng Pinay, mostly Chinese yung nahuhuli nila in Indian. So, yung mga ganun kasi mga refugee ba tawag dun sa mga Indian. So, tinitingnan nila yung paper. Domestic helper minsan, natitignan nila kapag yung delikado kapag nagtatrabaho ka sa ibang bahay. So, isa din yan sa hindi pwede dito sa Hong Kong pero marami yung gumagawa, yung nagsa-sideline. Yung tapos na sila sa trabaho nila, day off nila, pero hindi sila nagagala or nagpapahinga, nagtatrabaho sila ngayon sa ibang bahay. So, ang tawag ngayon dito is overtime ba? Nakalimutan ko na. Yun yung ginagawa ng kaibigan ko. So, yun yung bawal dito, yung maganyan-ganyan ka. Pero, maraming gumagawa kasi malaki yung sahuran dyan. Ang every hour ng kaibigan ko is 100. Ngayon nga, 150 na daw ang hour. So, yun, nung umalis siya, papuntang Russia, sabi niya sa akin, ibigay niya daw yung yung amo niya sa sideline niya, ganyan, every day, every Saturday, 4 hours yung trabaho niya doon. Sabi ko, wag na be, ang bagal ko yung 4 hours na yan, ano lang magawa ko dyan, wag na ako, iba na lang. So, hindi ko talaga kaya yan kasi napakabagal ko, yung amo ko lang yung natatsagaan yung trabaho ko. Tsaka hindi ako marunong sa gawaing bahay. Buti na lang dito natuturuan ako ng amo ko. Pero yung amo ko wala ding alam. Kaya wala din akong alam. So, paggamit lang ng vacuum, itong vacuum lang na to yung alam ko gamitin. Ibang vacuum hindi na. Ayan, kaya hindi ako ay, sige, salang ako dyan, sige. Bahala ka, ibigay mo yan sa iba. Wag mo kung anuhin dito. Kasi nga, Diyos ko, wag na lang talaga. So, yan, bawal yan mag-sideline. And the next is, bawal kang dumura kahit saan. Kaya, may mga tissue kami dito. Ayan, mahilig kaming bumili ng tissue. Ayan, dapat may tissue kayo always sa bag nyo. Kasi nga, bawal mo idura. Ay, naranasan ko nang lunukin yung plema ko. Kasi, ang pangit. Kapag yung parang galing na sa bunganga mo, tapos lunukin mo ulit kasi mainit pa siya pag galing dito. Ganyan.
Tapos pag nandito na parang malamig na, tapos ibabalik mo uli ng luno kasi wala kang tissue, wala kang masingahan, wala kang maduraan. So, yun yung kailangan nyo dito always, tissue. Kasi nga, anytime pag dumura ka, yan, yung amo ko marami yung tissue sa bag. Tapos, plastic. Kasi baka magsuka-suka ganyan. Hindi rin pwede kahit sabihin mo sa pulis na, nagsuka ako kasi ganto, ganyan. Nahihilo ako. Walang excuse yan. Basta nagsuka ka, magbayad ka. Kaya kung ayaw mong maganyan, magdala ka ng plastic para masuka mo yan kung saan. Kung sa plastic mo yan masuka. So, hindi ganyan sa Pinas, diba? Pwede nga sila sa Pinas umihi kahit saan. Magsuka, magdura. Dito, yun yung buti dito, pwede manigarilyo. Parang marami ako nakikita dito na naninigarilyo. So, okay yun sa kanila na sa atin is may designated lang tayo na lugar kung saan pwede ka manigarilyo. Dito is parang common sa kanila na manigarilyo, ganyan. Next is, din, pwede sila dito maghubad-hubad. Yung mga lalaki, naghuhubad yan sila. Nasa mall nga ako nung nakaraan, nakita ko yung lalaki walang damit. So, natawa yung alaga ko kasi nga sabi niya nakita niya daw yung dede ng lalaki. So, pero yung mga Pinoy, hindi yan ginagawa. Mga Chinese lang gumagawa niyan. Bawal dito is, yun nga, kapag sa amo ka, bawal kang umuwi ng lagpas sa curfew mo. Kasi, yan yung pinaka-ayaw nila sa lahat. Bawal kang magnakaw kasi malaki yung charge dito. Bawal kang manakit ng ibang tao kasi malaki yung bayad dito. Makukulong ka. Ayan, maano dito sa Hong Kong yung law nila, malala. So, yung mga ganyan, kung sa Pinas, matagal yung process niyan, dito sa Hong Kong, ma-actionan agad yan. Kaya, ako sa inyo, huwag kayong gumawa ng kalokohan, yung mga nag-aaway-away dyan, huwag nyong anuhin, huwag kayong mag-engage sa mga ganyan. Kasi, pwede kayong mapunta sa bawal kayong maglasing ng sobra, tas matulog kayo sa gilid ng daan, kay damputin kayo ng pulis, ipunta kayo doon sa presinto. Nung nakaraan, may isang Pinay na tulog kasi sa kalasingan, ginigising ng pulis, ayaw. Tinawagan siya ng ambulansya, dinala siya sa hospital. Di mas malalaman ng amo yun. Kaya ako sa inyo, iwasan nyo dito yung feeling na gapang na talaga sa pag-inom. Kasi wala, kawawa ka. Tapos marami ako nakikita dito na ganyang umiinom tapos hindi na kaya, tinutulungan ng ibang Pinay. Yung ibang Pinay pa napapahamak kasi nga, nung nakaraan tinulungan niya umakyat sa escalator yung babae kasi iihi daw. Ngayon, na-outbalance yung lasing doon sa escalator. Nahulog silang dalawa sa escalator. So, ayun. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganyan-ganyan. Okay lang na tumulong pero siguraduhin nyo na hindi kayo mapapahamak kasi nga, ang batas dito sa Hong Kong is iba. So, next, ano pa bang bawal dito? Bawal dumura, bawal magnakaw, pinaka-main yan. Bawal dito mag-loitering. Alam niyo yung magsulat-sulat kung saan, bawal talaga yan. Tsaka, huwag kayong mag-iwan-iwan or magtapon ng kung ano-ano kasi may mga fingerprint yan. Pwede kang matrace niyan sa fingerprint nyo. Napaka-digital na dito sa kanila, computerized na lahat. So, madali na nilang mahuli kung sino yung niyan. Kaya, dito sa Hong Kong, pag may mga wallet na nawawala, walang nagkaka-interest na kunin yan. Kasi nga, magkakaroon ka ng fingerprint. So, hindi ko rin iniisip na hawakan. Bahala kayo dyan. Take lang ako ng photo, ganyan, kung ano man. Or, i-turn over nyo sa police pag nakakita kayo. Pero sa Hong Kong, marami ding magnanakaw na Pinay dyan sa worldwide, kaya ingat kayo dyan. Yung mga magpapadala ng pera, ang lalaki ng mga sahod or ang laki ng mga pera na nakukuha na nanakaw dyan sa worldwide. So, kapag pumunta kayo dyan, kahit mukha kayong panyang tignan, mukha kayong badoy, kasi nga yung bag nyo isa nasa harapan nakalagay, at least safe yung bag nyo, safe yung mga gamit nyo. Awa ng Diyos, 2 years na ako dito, hindi pa ako nanakawan. And sabi nga ng boyfriend ko nung nakaraan, kung paano ko daw hindi na na manakawan. Simple lang, yung mga gamit ko na importante is nilalagay ko sa pinakailalim, tas sa taas lagyan ko yan ng chichirya o kung ano dyan, na pag binuksan is tutunog. Malalaman ko na may bumukas ng bag ko. Tsaka hindi ako nagtitiwala, mapa-Chinese man yan o kung sino dyan, hindi ako nagtitiwala. Pag naramdaman ko na may dumampi na bag na dyan sa bag ko sa likod, tinitignan ko talaga. Kaya yung ibang Chinese nagsasabi, wala, sabi nila. Kasi titingin talaga ako, hindi pwedeng maging kampante ka dito na parang lahat kailangan
okay na yung tamang hinala ka. At least, alam mo sa sarili mo na safe ka. Dito sa Shamshoy po sa amin, maraming magnanakaw din dito. Marami, as in. Pero, awa ng Diyos, hindi pa ako nanakawan. Kasi nga, yun nga ginagawa ko, nakaharap talaga or kaya, wallet or cellphone, tas sa taas may mga nakapatong dyan kung ano-ano para secure. Ayan. So, next na mga pwede dito is pwede kang mag-sideline ng halimbawa, magbenta ka ng mga basura dyan. Dito sa Hong Kong, maraming gumagawa ng mga Pinay niyan. Nagbebenta ng mga plastic bottle, yung mga Coke dyan, kinukuha nila. Kasi dito sa Hong Kong, karamihan ng mga tao is umiinom ng mga drinks, mga tea na nakalagay sa bottled na na mga lagayan. Yung mga ganto guys. And, ayan. Tas iniipon to ng mga ibang mga Pilipina, kahit nga yung amo ko nag-iipon ng ganto ng mga plastic kasi nga binibenta nila. So, mayroon ding mga machine dito na pwede mo siyang ihulog doon. Alam ko yung isang plastic na malaki, $2 yung nun, yung makukuha mo doon. Nakita ko yung babae nung nakaraan $2. Yung amo ko nakakakuha ata siya ng malaki-laki kasi nag-iipon kami ng marami, 4 or 5 plastic bit-bit niya pag bumaba siya ng building, binibenta niya. Yun yung ginagawa ng ibang Pinay, nagbebenta ng mga ganyan. Ako naman, hindi ko yan kasi magta-try pa lang sana ako, sinabihan na ako ng kaibigan ko na wala daw, maliit lang daw yung kita dyan. Pero sa akin kahit gaano pa yan kaliit, basta may pera, okay na. So, ang ginagawa ko ngayong sideline is yung YouTube ko. Tapos, minsan may mga service na halimbawa, sa YouTube ko, meron akong vlog na about kung paano magparami ng subscriber, ng watch hours. So, may nag-i-inquire sa akin na kung paano ma-monetize yung channel nila, magkaroon sila ng madaming subscribers. So, yun, pinapasa ko sa kaibigan ko. Tapos yung kaibigan ko naman, siya yung nag-aasikaso niyan, may percent ako dyan, 10% sa akin. Kung yung price is 10,000. So, meron akong dyan, 1,000. Tama ba? Yes, 1,000 ata sa akin. Ayan. So, yun yung diskarte. O kaya minsan, tinataasan ko yung price. Yung binigay niyang price, babaguhin ko yan. Lalagyan ko pa ng sobra. Aside sa 10%, meron pang konti. So, yun yung isa kong sideline pa. Tsaka yung isa is sa bangko. Kapag may napautang ako sa bangko, ano man yan, HS or Prime, meron akong minsan $100, minsan $50. Nung nakaraan, yung kaibigan ko, hindi ko naman, yung subscriber ko, umutang siya, tapos nag-successful, so meron akong $50. So yun, binibigayan sa akin ng kaibigan ko. Meron ako ngayon, nakailan na din ako, nakarami na din ako niyan. Sa HS, hindi ako masyado dyan kasi natatakot ako. Sa Prime talaga ako maraming napapapunta kasi nga, tsaka sa lahat ng bangko, Prime yung pinakamaganda utangan kasi nga, walang maraming hana sa buhay ba. So, thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.